Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So pasensya na po ngayon po ako, hindi nakapag-upload kasi po, dami naman. Ang alam niyo ba, ang aking load for 1 week ay naging 1 day lang pag ako po ay nag-upload. Kaya po hindi po ako ganun ka-active mag-upload kahit gusto ko man araw-araw. So ayun na po, for continuation po ng aking buhay. So nakatira na po kami doon sa bahay na yan, malaking bungalow bahay na luma. Siguro after 1 year or 2 years, yung father ko, nanghina siya. Tapos after niya manghina, inano siya ng stroke, tapos nagka-diabetes siya. Ay, diabetic po talaga yung tatay ko. Tapos po, yun, naano na nga po komplikasyon, nag-stroke, tapos nagkaroon na po siya ng takot sa bato. Yan yung sitwasyon na napakahirap para sa amin magkakapatid. Kasi, siyempre nagkatrabaho kami, mga kasama ko sa bahay ng kapatid ko, tapos yung tatlo namin maliit na kapatid nag-aaral. So yung mother ko, siya po lahat ang gumagawa ng responsibilities sa bahay, tapos pag-alaga ng father ko, siyempre na-stroke po yun, ang bigat-bigat na po nun. So yung mother ko, hindi naman po siya ganun kalakas para ano yung lahat ng responsibilidad. Pero wala lang po kami magawa, siyempre tutulong na kami after ng trabaho namin, siyempre po mga pagod din po kami sa trabaho. So siguro mga ilang months lang po ang after ng father namin i-stroke. Yung mother namin, nakikita namin na parang nahirapan siya. Tapos, dumating na time na, yung nakita namin na parang bumalik ko yung bibig niya. Di tinanong po namin siya, sabi niya, ma, ano nangyari dyan sa bibig niyo? At bumalik ko namin, nararamdaman pa kayo. Pero never po siya nagreklamo sa amin. So sabi niya, hindi, masakit lang yung ngipin. So, ano naman po kami, masakit lang ang ipin niya. So, syempre, yung kuya ko naman po, nakasama ko sa bahay, medyo malakas ang pakiramdam, may nararamdaman na masama ang nanay namin. So, dumating sa time na, isang araw, hindi na siya pumasok yung kuya ko. Kasi sabi niya, tinatamad siya pumasok sa trabaho. So, nag-stay lang siya sa bahay. Tapos ako, tsaka yung isang kapatid na babae, pumasok po kami. Panggabi po kami ng pareho. So, yung nanay ko po, naglilinis ng hapon po yun, naglilinis po siya ng bakuran. Tapos medyo hirap na daw po maglakad kasi yung nandun yung kuya ko, talagang sinusubaybayan niya yung nanay ko bawat kilos. Kasi nga, parang nakakaramdam po yung kuya ko. So, tinitingnan niya lang, nanay ko pinapanood niya lang kung saan pupunta, kung anong ginagawa. Tapos natapos na po yung nanay namin na mag-ayos doon sa labas, maglinis. Pumasok na po yung nanay namin. Tapos, sabi po ng kuya ko yun, dumiretso nga daw po sa kwarto yung nanay namin. Pero, hila-hila na po yung paa, hindi mo parang pilay, parang ganun. Hila-hila niya na yung paa niya. Di, nagtaka na yung kapatid ko, yung kuya ko. So, sinundan niya. Sakto naman pagpasok ng kuya ko sa kwarto, palabas na yung nanay ko, biglang bumagsak. Yun. Bumagsak yung nanay ko. Tapos, yung sinugod na po ng kuya ko sa ospital, yun nga. Yun na pala, yung sign na po ng stroke din na, kasi high blood po yung nanay ko eh. Kaya na rin pala ng stroke, kaya po bumalik ko yung bibig niya, medyo bumalik ko na, kala lang nga, mas sakit talaga ang ipin. Yun pala eh, masama na talaga ang pakiramdam niya. So, ngayon po, problema na naman. Siyempre, hindi pa kami nakaka-recover sa tatay namin. Tapos, yun, after a month, sumunod na po yung nanay namin, stroke din. So, gaano po kahirap para sa mga anak na alaga ng dalawang ng magulang na pareho silang stroke, di ba? Napakahirap po. So, nag-usap po kami mga kapatid ko, kuya ko, tsaka yung isang kapatid ko sumunod sa akin na, kasi po ako regular po ako sa trabaho. Tapos yung kapatid kong babae na sumunod sa akin, for regular din po. Eh, yung kuya ko, ano rin po siya, candidate din po siya for regular. So, nag-usap-usap po kami tatlo, kung ako naman po ang mag-resign, hindi ko naman po kaya buhatin yung dalawa. Siyempre, kailangan mo alalayan, hindi ko rin po kaya. Tsaka, kung kami dalawa ng kapatid kong babae, hindi po talaga namin kakayanin. At isa pang reason namin dalawa ng kapatid kong babae na sumunod sa akin, which is itintin po yun. Kumuha po kasi kami ng card. Tag-isa po kami ng kapatid kong babae. So, ako, kumuha ko ng card, yung tatay ko, kinuha naman niya ng card yung nanay ko, para hindi po kami hirapan sa ospital. So, ngayon, pumayag yung kuya namin. So, give up niya yung trabaho niya as for regular. Dahil nga po sa sitwasyon. So, laking pasalamat din po namin kasi naunawaan po yun ng kuya namin. At hanggang ngayon po talaga pinapasalamatan po namin siya. Kasi kung hindi niya ginawa yun, di ba? Hindi namin kakayanin yung magulang namin. Magbuhat-buhat, CCR, maliligo. So, syempre, ang laki din po sa sakripisyo ng kuya ko kasi may time na mainitin ang ulo ng dalawa kasi nga mga stroke. Tapos kunting masama yung pakiramdam ng nanay ko, susugod din ng kuya ko sa ospital. May time na wala kang makitang sasakyan kasi nasa looban po kami. So, mahirap po talaga ang sasakyan doon. Buti na lang may wheelchair. Alam mo yung ginagawa ng kuya ko? Nasa kanya lang po sa wheelchair, tatakbo sa ospital habang tulak-tulak po ang wheelchair. Pasalamatan lang din po kami at may curtain kasi kung nagkataon, wala na po ibang tutulong sa amin. Wala po ibang tumulong sa amin that time. So, ang hirap po talaga. Napakahirap ang sitwasyon namin dati. Sobrang hirap. Kasi ang hirap talaga ang magulang mo na stroke. Pareho, pasabay pa. Tapos nagtatrabaho ka, nag-aaral yung mga kapatid mo. Kaya pasalamat din po kami sa pinagtrabahoan namin dati kasi nakakuha po kami ng card doon. So, kahit pa paano, menos gastos. No, may time na nakakapag-absent kami dalawa ng kapatid kong isa si Tintin kasi tutulong kami magbantay. Yung isa nasa ospital, yung isa kasi nasa bahay. May time naman yung tatay ko ang masamang pakiramdam, susugod na naman sa ospital. Yung time na yung kuya ko lang yung nasa bahay. Tapos, siyempre, hindi alam gagawin niya kasi maliit yung kapatid namin na sumunod, mga nag-aaral. Ayun muna yung ginagawa niyang bantay doon sa isa. Pag yung tatay namin yung dadalhin sa ospital, mga kapatid ko, bantay yung nanay namin doon sa bahay. At dumating pa nga po kami talaga sa point na, as in sabay. Sabay sila, una lang tatay ko, sumunod nanay ko naman. Parang sila sa ospital, parang nag-date lang. Ano yun, yung parang ginawa ng datean yung ospital. Nakahirap po talaga sa amin. Yung patok-patok na yung ano namin ng kapatid ko, tintin, nagpatok-patok na yung utang namin. Pero di na namin yung iniinda kasi safe lang yung parents namin. Kasi ang hirap po, hirap talaga na walang magulang. Hirap talaga na dahil na sitwasyon na stroke pareho mo pang parents. Tapos, siyempre, di ba, mag-give up ka ng kahit paano sa trabaho, kahit ang sipag pumasok, kailangan talagang mag-leave. Kahit naiinis na yung bisor namin na hindi naman nila maintindihan. Pero kahit magalit sila, wala naman pa kailangan mahalaga namin yung parents namin. So yung mga after, siguro po mga ilang taon, siguro sa taon lang lumipas, dumating po yung isa namin kuya, at which is yung pangalawa kong kuya. So, inano po namin siya, galing po kasi sa ibang bansa, may asawa na rin po siya, kaya hindi po siya masyado nag-ano sa amin. Galing po siya sa ibang bansa, at bumisita po siya sa bahay namin. So, nag-request kami na, baka naman pwedeng doon ka na muna mag-stay sa bahay, kasi walang katulong ng kuya Jun nga, yung isa namin kuya, dalawa yung inaalagaan niya. Tapos nagulat kami kasi hindi siya pumayag, ayaw ng pangalawang kuya, ayaw niya mag-stay sa bahay kasi, alam siya binigay na rason, kasi kailangan lang daw niya umuwi, ganun. So, dumating sa time, nagalit kami, promise. Nagalit po kami sa pangalawang kuya. Kasi nga ganun ang rason niya. Wala man siya magbigay sa amin ng magandang rason. Tapos po, yun nga po, umuwi na po siya sa kanila. Mga ilang araw, ilang linggo na rin po siyang dinakabisita sa bahay. Akala namin, galit lang siya sa amin. Pero,
yun nga po, meron na naman kami panibagong problema na natutuklasan. So, tingin ko po, sa susunod na video na lang po ulit kasi ang hirap po ang hirap ng ganito na. Nag-upload ako, load lang, hindi kaya. Diyos ko po, buti na lang, yun, na-upload ko 2 araw. Minsan, kailangan ko pa mag-load another 50 pesos para ma-upload lang po to. I hope po na maintindihan niyo po ang aking sitwasyon. See you next time po ulit sa aking next upload. So, thank you po kung may manood, kung may mag-like, kung may mag-subscribe. Maraming salamat at malaking tulong po yun. Thank you, bye!